Magandang umaga mga kaubas. Mag-pruning na tayo ng Baikonur. Dalawang puno ng Baikonur dito sa farm. Ito at saka ito. Mahigit ng 8 buwan itong Baikonur natin. At saka nag-volunteer na sila sa pagbubunga. Yung pagbo-volunteer nilang magbunga, that's a good indication na sila ay talagang ready nang magbunga mga kaubas. Hindi pa natin pruning noon kasi tag-ulan, pero ngayon we are now on the 3rd week of November. So wala nang problema sa weather natin. Sa tingin ko naman hindi na siya uulan dito sa atin. So napakagandang pagkakataon para mag-pruning na tayo mga kaubas, para mapabunga na natin ang ating Baikonur. Actually, maraming mga ibang variety dito sa ating farm, pero ito lang muna ang unahin natin. Nandyan ang Red Cardinal, nandyan ang Mondrops, may Gift of Nesbitaya, meron ding Shakhtar, may Joy Seedless. Pero itong Baikonur ang gusto kong unahin i-pruning mga kaubas, kasi napatunayan niya na ready na siyang magbunga. As you can see, affected din ng fungus itong ubas natin, pero sa pagpo-pruning natin, partly masolusyonan na yan mga kaubas, kasi matanggal na natin yung mga hindi magandang mga sanga, yung mga affected by fungus at saka mga dahon. So makakalbo na ito mga kaubas, mawawala na yung mga fungus na yan. Itong trunk ng ating Baikonur mga kaubas ay malaki na rin siya. This is more than pintle pen size. As you can see, ganito din dito sa kabila, malaki din ito mga kaubas, pintle pen size na rin. May mga malalaking cordon na rin siya. Of course, mayroon naman yung medyo maliliit pa, yung mga nahuling cordon, hindi masyadong na-develop. Protein kin ang puputulin natin dyan mga kaubas. Tingnan na lang natin yung mga malalaking protein kin, gaya nito, saka itong mga ganito mga kaubas. Malalaki na ito, pencil size na yan. I expect na talagang magbibigay na siya ng bunga pag pruning natin. Unang-una, linisan muna natin itong cordon natin. Nung nagkaroon ng fungus ito, yung mga maliliit na protein kin, affected sila, so hindi sila nagtuloy, nasira lang. So anyway, yung mga protein kin naman nila na nandito sa dulo ng cordon, yung mga matatabang protein kin, gaya nito, ito ang unang puputulin natin mga kaubas. Bibilang lang ako ng 8 buds, doon ako magpuputol kasi healthy naman siya, malaki naman siya. So puputulin ko siya sa pang-8 buds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So dito na ako magpuputol mga kaubas. Ganyan. Mamaya ko na lang tanggalin itong pinutol ko na protein kin. Ito mayroon pang hindi mature dito. Anyway, putulin ko na rin siya dito sa unang bud. O minsan kasi kahit hindi matured, nagbibigay din siya ng usbong na may kasamang flower. Dito naman sa kabila, 1, okay, ito dito pala ang mag-umpisang bilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So dito ko na siya putulin mga kaubas. Yan, marami na tayong pangtanim. Main protein kin niya mahaba siya. Ang pinakadulo kasi ng cordon nito ay dito. So magbilang tayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gawin ko lang siyam kasi mataba siya talaga. Yan, siyam na buds ang or nodes ang iniwan natin. Baka malito tayo kasi nandyan yung mga ibang protein gains ng ibang variety, kasi halo-halo sila dito sa farm. Pero dapat hindi tayo malito mga kaubas, para hindi natin maputol yung mga protein gains ng ibang variety. Itong cordon, nag-overlap na siya dito, pero ito mayroon siyang maliit na cordon dito
putulin ko lang siya sa pangatlo na node. Ayan o, 1, 2, 3. Ayan. Tapos itong mga malaking protein cane, yun ang medyo mahaba-haba ang iiwan natin guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dito ako sa 8 magpuputol guys. Yan. Mamaya ko na lang ito linisan. Importante maipakita ko lang sa inyo guys kung saan ako nagpuputol ng protein cane. Dito, malaki itong protein cane na ito. Ito yata yung pinaka main protein cane niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sabi kong siyam. Ayan. Ito may maliit na protein cane siya dito. Healthy naman. So, mag-iwan lang ako ng 2 node para kung magbunga siya, okay lang. Ayan. Medyo maliit itong cordon na ito. Lilinisan ko na rin. Tanggalin ko itong mga hindi nag-prosper na protein canes. Ayan. Ito ang pinakadulo ng cordon. Pero maliit siya talaga. Kaya mag-iwan lang ako ng tatlo na nodes or buds. Ayan. Dito sa kabila, medyo mataba-taba siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ang iwan ko dito. Ayan. Marami na rin siyang protein cane na develop. Ito yung cordon niya sa kabila. Medyo mahaba-haba ito. So, tanggalin na natin yung mga hindi nag-prosper na protein cane. Linisan natin yan. Huwag lang tayong magkamali sa pagputol. Kasi mahirap magkamali. Itong pinaka main na protein cane niya. Ito paliko-liko siya oh. Putulin ko na lang dito. Mahaba-haba na rin itong protein cane na ito. Although hindi pa siya masyadong mataba. Solve na itong isang cordon. Punta naman tayo sa isang cordon. Ito. Mamaya ko nalinisan yan guys. Tanggal na tayo guys ng protein cane. May pwede na itong gawing pananim or punla. Magpupunla tayo ng Baikonur guys kasi isa ito sa magandang variety na nakita ko dito sa farm. Masipag siyang magbunga. Talagang productive. Ito pa pala oh. Marami pang protein cane ito. Anyway, mas maganda yung maraming protein cane kaysa kukunti. Marami din itong marami din siyang pagbungahan. Ayan. Dito sa kabila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hindi ko na siya putulin sa 8. Mahaba na yan. Gagawin nating cuttings for propagation. Mahaba pa rin ito. Pwede pa rin i-propagate kasi matured na siya. Ayan. Balik tayo dito. Yan yung naputol. Ito putol na rin. Ito mayroon pa. Okay na rin itong mga protein cane nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tama na itong 6 buds kasi medyo payat naman siya. Ayan. Kunin natin dito sa kabila yung karugtong. Ang isang preparation na ginawa natin dito sa ating mga ubas ay ang pag-apply ng Yaramila winner 10 days ago. Yun ay requirement para mapabunga natin ng maayos ang ating mga vines. Kasi ang Yaramila winner ay
high in potassium ito. So yun ang kailangan ng ating ubas. Pag tayo ay magpo-pruning na, tayo magpapabunga, kailangan natin ng fertilizer na high in potassium gaya ng Yaramila Winner. Pero pwede naman guys yung triple 14, kung ano man ang available dito sa ating mga agricultural supply sa ating area. Okay na rin yun guys, para maiprepare ang vines natin sa pagpruning at pagpapabunga. Maulit yung pag-apply ko ng abono sa linggo or 2 weeks interval. Yun ang gagawin natin guys. Ulitin ko yun, itong coming Sunday mag-a-apply na naman ako ng Yaramila Winner, kasi every 2 weeks ang interval ng aking pag-abono sa ating ubas. Malalaman ang initial result nito guys after 2 weeks from pruning. Kung lumabas na itong mga usbong ng ating Baikonur, makikita na natin kung successful ba ang ating pagpo-pruning. Kung yung lumabas na usbong ay may kasama ba siyang flower, makikita natin guys yan after 2 weeks. So abang-abang na lang mga kaubas, at ipapakita ko rin sa inyo yung result, kung successful man o hindi itong ating pagpo-pruning. Hanggang dito na lang muna itong ating vlog mga kaubas. Sana may natutunan kayo sa aking munting video. You can ask questions. Pwede kayong magtanong if there are issues na gusto nyong i-clarify tungkol dito sa topic natin ngayon guys. Tanong lang kayo, and I'm always ready to answer your questions. Sa ating mga viewers na ngayon lang makatunghay dito sa ating channel, you are welcome. Sana mag-subscribe na kayo guys, para sa ganun continuous ang sharing of learnings and experiences na maibabahagi ko sa inyo. Sana i-share nyo din sa inyong mga kaibigan na mayroon ding mutual interest sa pag-uubas itong ating video. Sa ating mga subscribers, sana ay natututo kayo dito sa ating mga vlogs. Thank you for continually watching our videos. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. This is Onofre Morris of Morris Farms na nag-iwan sa atin lahat ng isang magandang araw. God bless everyone. Till the next vlog.